mga ka-startup. So, nandito tayo ngayon sa May Quezon City para interviewin natin ang isa sa mga one of the youngest entrepreneurs here in Quezon City. His name is Faye. Pinakamagandang si Faye. Faye. My name is Faye Ramos. I'm 26 years old. Sige, to start it up, can you tell us something kung bakit ka naging entrepreneur? Nag-start ako 15 years old ako eh. 15 years old ako. Natuto ko kasi ako dun sa papa ko bago siya ma-stroke. Siyempre, financial eh, diba? Yung number one eh, wala kang pera, ganyan. So ngayon, masyado akong gusto akong kamitin eh. Gusto ko meron akong bagong iPhone, ganyan. So ngayon, gumawa ako ng paraan para magkapera ako. Nagbenta ako ng clothing, ganyan. Nagtsaga ako magkulay ng mga tie-dye. Nagbenta talaga ako. Clothing talaga siya. Kailangan mo lalagyan ko na lang siya dapat ng ng silkscreen ng brand talaga. Pero nakabenta talaga ako, lalo na ng pandemic. Bago pa sumikat yung tie-dye. Nauna ka na. Oo, nauna na talaga ako. So, nawala naman ako doon kasi biglang lumabas ngayon sa mga tiyangge, ganyan. Nagkaroon ng tiyangge. Syempre, mas mababa nila nabibenta eh, di ba? Kompetensya. Oo, kaya ngayon, dahil mas mahal sa akin, mas maraming bumibili doon sa mas mura, di ba? So ngayon, iba na naman ako. Short naman, mga basketball short. Tapos nagbenta rin ako ng mga shoes, mga branded naman, hindi naman siya, nagtsatsaga talaga ako. Tapos nakakaipon ako, tapos nagbayad sila ako ng sasakyan. Ayan. Hindi naman siya madali, pero kung sa edad ko, babase mo, ilang taon pa lang ako nun. Dahil dami kong, maano kasi ako eh, approachable akong tao eh, kaya kong kausapin kahit sino eh. Wala akong pakialam kung sino ka, gano'n. Basta kaya kitang respetuhin. Respetuhin mo din ako, di ba? That's true. Hindi naman ako, babae na patambay-tambay lang, di ba? So ngayon, syempre, lumawak yung network ko kahit papaano. Doon ako nag-start buy-sell ako. Yan, tsaga ako yun. Agent ako. Kumikita ako noon hanggang sa nakakabenta ako. Tapos nung last na benta ko, doon ako nagpaikot ng pa-babe shop naman. Okay. Ayun. Doon naman ako, kasi nagkaroon ako ng partner. Naging jowa ko siya. So, sabi ko sa kanya, hindi pwedeng estudyante ka lang, tapos ako hindi naman ako estudyante, hindi rin ako nagtatrabaho. Kailangan, meron tayong pinagkakitaan. Doon pumasok na sabi ko, kaya naman kita tulungan eh. Sabi ko gano'n. Pang-date natin, ganyan, di ba? Kailangan nyo yun eh, millennials eh. Di ba? So ngayon, nag-isip ako, sabi ko, kailangan natin kumita kasi hindi naman hindi naman malaki yung ganito ko, yung kwarto ko, di ba? So ngayon, naisip ko, sabi ko, try kaya natin mag-vape shop, sabi ko gano'n. Kahit yung online lang muna, patingi-tingi, ganyan, mga 20 pieces, ganyan. Doon kami nag-start, actually, sobrang hirap pero dahil sobrang dami naming connection, dami kong kaibigan, so yun, ang daming, parang wala pang isang buwan, nag-boom siya. Nag-boom talaga siya. Sipag lang talaga, sobrang post, ganyan, alok, magtsatsaga ka talaga. Kasi marami kang kompetensya dahil may mga vape shop eh. Marami na diba? Marami. So ngayon, bababaan mo yung presyo mo. Tsatsagain mo mag-deliver. Dinideliver namin yun sa lahat ng friends namin. Isipin yun. Ilang taon namin ginawa yun, buwan. Labas yung gasolina, yung pangkain namin, ganyan. Pero yung pera na kinikita namin, pinapaikot lang namin, hindi namin binabawasan. Talagang nagtiis kami ng gano'n. So ngayon nakita namin na, lumalago pala. Lumalago pala yung ganito. Nagtuloy-tuloy kami, kasi sabi ko, try natin buksan yung pwesto nyo, wala namang upa. Ako gano'n. So, hindi siya naniniwala sa akin. Pero sabi ko, hindi, mas maganda yung wala tayong upa. At least, kahit pa paano, merong bawas yun. Kumita ko hindi. Expenses yun eh, di ba? Ang binabayaran lang namin doon, kuryente lang, tubig namin napakaliit lang. So ngayon, mas lalong nag-boom yung nag-open na kami ng vape shop. Doon na talaga, as in, dinadayo kami, lahat ng tao. Ultimo yung pinakamalayong tao sa, talaga nagpapadeliver pa eh, Lala Move, ganyan, LBC, ganyan. Since kasi since yung price war is sa inyo pumupunta. Tsaka mabilis kami mag-reply sa page.
Kailangan kasi Iba na rin ganun talaga ka eh. gagawa sa Oo, social isipin mo media. hanggang alas 4 ng madaling araw, nagre-reply at nagdi-deliver kami. Ganun. Ganun yung pinagdaanan ko. Charot. Pero nakakatuwa kasi syempre, kahit pa paano, nagkaroon ng nakaipon kahit pa paano. Mm. May naipundar, ganun. Hindi naman big, pero kahit pa paano nakapagpundar Meron ako. pa din. Mm. Yun pa naman Pati din yun. knowledge sa negosyo, yung paano mo ba papaikutin. Kasi sa akin lang yun, knowledge ko lang talaga yun kung paano ko papaikutin. Kasi wala akong idea eh. Ngayon, naghahanap ako ng mga owner na parang, ano bang dapat ganito, ganyan. Tinagtatanong ako sa kanila. Sabi ko, ano bang ginagawa niyo pag ganito, ganyan. So, doon ako kahit paano, may natutunan ako, di ba? Parang, hindi ako inosente na, ay hindi, lokohin mo lang ako eh. Parang gano'n, di ba? Yun. You Ganun speaking lang. of that knowledge, what kung sa mga naitoy mo na business, sa mga ginawa mo na pagbebenta, what will be your greatest asset pagdating sa knowledge? Na po pwede mong ma-share para sa mga viewers natin na gusto din na magtayo na sariling negosyo, Kailangan ano yung mga kasi, ganun? consistent ka eh. Consistency Oo, talaga. consistent ka. Hindi yung parang, ay, next month, di muna tayo, stop muna tayo. Kasi boom naman tayo last month eh. Hindi pwede. Kailangan dire-diretso ka. Kahit sabi mo may millions ka na eh, di ba? Totoo. Dire-diretso lang kasi hindi mo naman pwedeng gawin yung parang, ay, magpapahinga muna ako, day off muna ako. Pwede ka magpahinga isang araw lang. Pero yung sabi mo, isang linggo kayo stop, mawawala yung customer mo. Totoo yun. Actually, batid, meron yun na, anong tawag dito? Kasabihan na yung salary mo or yung kinikita mo, it doesn't define you. Kasi kapag kumita ka ng malaki, tapos masasabi mo sa sarili mo, pwede kang maging one day millionaire, mauubos mo kagad, tapos babalik ka na naman sa ganun. Which is, yun mismo nakaka-burnout pag nagtatayo ka ng business. Kapag humihinto ka. Pero alam mo ako, may isang parang kataga na tumatak sa isip ko ito. Natutuwa ako dito. Natutuwa ako dito. Ito yung sabi niya. Yeah. Ang 8 hours na pagtatrabaho is ma-maintain niya yung needs mo. Yes. Pero ang pinakamabigat na question doon is ano yung ginawa mo doon sa after 8 hours? Kumbaga, saan mo dinala yung kinita mo doon sa 8 hours na yun? Kasi yung after 8 hours na yun, yun yung magpapayaman sa'yo. Yun yung mag-define. Yes. Kung ano yung So, mga- kumbaga si 8 hours working period is siya lang yung magso-support, mag-maintain dun sa needs mo. Diba? Pero, nasabi mo rin kasi na about dun sa price war. Especially yung dun sa umpisa pa lang. Yes. Gaano kahirap yung tawag dito, gaano kahirap yung challenge na makipagkumpetensya ka dun sa Yeah. price war. Yeah. Siyempre, nagsimula ka doon sa Tiangge. Sa Tiangge, pababaan ang presyo yan. Lalo na ngayon. Diba? O, even sa bake, nasabi niya, nakikipag-price war sila. So, Aside doon, meron kang kalaban eh. Sa price war, makakalaban mo yung mga nandiyan nakatabi sa'yo. Tapos, kalaban mo rin yun sa mga permits sa government. So, sobrang ano nun. Advantage. so paano mo na-handle yung price war na, syempre, pagka binabaan mo yung quality nung sa'yo, yung price mo, pwede kang malugi. Oo. Kung tataasan mo naman, pwede kang mawala ng consumer. Yes. Kinontrol ko eh. Sabi ko, hindi, mas okay na babaan natin kahit konti. Kahit konting-konti lang ng difference mas mataas kasi sa kanila. Kahit konting difference lang. Wala eh, ganun talaga eh. Talagang papasok siya kahit na, isipin mo parang sabi mo, 5 piso lang difference mo sa Mas sales pipiliin na yun. talaga sa market. Mas pipiliin Mas yun. pipiliin nila yun kahit ang layo. Ganun talaga. Last, syempre, sa pakikipag-usap din. Sa bagay. Kailangan mo kasi kailangan mo kaibiganin eh. Lahat ng tao eh. Kumbaga, ang kinuha niya is yung trust nung consumer niya. Kaya sila bumabalik. Oo, kaya sila bumabalik. parang, pag nakuha mo na kasi yung trust niya, halimbawa doon niya sa vape shop, pag nakuha mo na yung trust ng mga customers mo, kahit sabihin na natin na mag-increase ka ng kaunti or tapatan mo yun nandun, but at the same time, yung binibigay mo sa kanila na service and yung product is quality, mas pipiliin ka rin talaga nila. So, yun yung sinasabi natin na ano ba ang mas mahalaga, yung cost or yung value? Yes. So, sa nakikita ko is mas Value. nagiging importance nila is yung value. Value nila.
So sa lahat ng mga napagdaanan mo na mga business or yung mga binenta mo, 'di ba? Ano yung pinaka nagustuhan mo doon at bakit 'yun? Yung babe shop. Yung vape shop talaga yung pinaka nagustuhan mo. Ano, hindi lang, ano siya eh, kumbaga, kung zero ako ngayong araw na to, kung magbebenta ako bukas, meron agad akong 5K, parang gano'n. Oh. Gano'n siya kabilis. Oo. Hindi siya katulad ng, sabi mo, magbenta ako ng pagkain ngayon, paano ko walang bumili? Eh, bisyo kasi yun eh. Diba? Bisyo eh. Sabagay, Oo. lalo na ngayon, no, mga millennials, mostly. Before, sa panahon mo, no? Pero hindi ko naman nire-negative yung kung sa pagkain. Hindi ko Oo. naman nire-negative. Kumbaga, inalimbawa ko lang Totoo. kung ano yung mas mabilis. Mas mabilis talaga pagka bisyo. Kumbaga, Bisyo. Oo. Essential din siya. Sa panahon mo, di ba, yung pag-yosi, medyo inaano yan eh. Masamang tignan yan. Di ba? Oo, kahit saan nakikita mo, pero masama na tignan yan. Ako Pero rin, lalo na ngayon sa mga dati bataan, kasi, no? sa social media ko, hindi ako makapag-post niyan. Oo, hindi talaga ako. Tapos sabi sa akin ng ex ko, hindi naman ikaw yung nagpapalamon sa kanila. Bakit iniisip mo yung i-judge sa'yo? So ngayon, ginawa ko, tinesting ko mag-story ng vape. Grabe, ang daming pumasok agad. Tapos hanggang sa nagla-live na ako, nagbe-vape ako, nasa vape shop ako, ganyan. Lalong dumadami. Hanggang sa hindi ko na naramdaman na ako ano sasabihin ng iba sa akin. So, kanina, nasabi mo kasi na naging partner mo is yung past mo. So, ano naman yung naging experience mo in terms na partnership? May negative, may positive. May matututunan ka talaga. Maraming ayaw mo kasi hindi naman kayo lahat isa sa desisyon eh. Ngayon, syempre mag-adjust ka. Doon ko natutunan mag-adjust na, ay, sige, gusto nila yan eh. Syempre may kinig ka. Diba? Pero, sabi ko sa sarili ko, kung ako lang pala, kung solo ko lang pala, hindi dapat pala ganito, ganyan. Magkaiba talaga. Sobrang iba. Sobrang layo ng expectation ko sa pagsarili ko at saka sa hindi ko sarili. Ang layo. Kaya sabi ko, wala eh, sa huli yung pagsisisi mo eh. Pero hindi mo dapat pagsisiyan eh, kailangan eh. Kasi pagsubok mo yun eh, di ba? Challenge yun eh. Parang sabi ko, ganito pala talaga sa mundo ng may kasosyo ka, may ka-business partner ka, hindi pala talaga okay. Kung hindi mo rin talaga Ka-vibe. Hindi naman sa ka-vibe. Parang Okay. kasi ako nagpasok ako doon, sagad. Pero ngayon natutunan ko, kung magkakaroon ako ng kasya, hindi ko naman sinasarado yung sarili ko na hindi na ako magkakasya ever. Na natutunan ko, na sabi ko, parang, kailangan pala pag magkakaroon ako ng kasosyo, is parang triple yung pera ko. Na kahit na masunog pala yon, okay lang. Kasi meron pa rin ako dito eh, may pera pa ako eh. Diba? Hindi yung mag-invest ako, sagad-sagad ako. Kasi pag may nangyaring aberya doon, wala ka na. Diba? Zero ka na ulit, gano'n. Yung natutunan ko talaga, actually, yung sabi ko, hindi muna, kung hindi rin naman triple yung pera ko. Totoo yun, totoo. Ayun lang, gano'n. Okay, so about doon kasi, pagdating, para sa akin kasi pagdating sa partnership, in terms of partnership, hindi kasi po pwedeng lahat kayo is boss. That's true. So, meron talaga dapat na may isang tao na Point person. point person or kumbaga siya yung pinaka-head natin na talaga. lahat ng decision is Nasa kanya. sa kanya yung final. Totoo yan. So in terms, tsaka isa pa in terms kasi ng partnership, dapat is lahat naka-align. Iisa ang goal, iisa ang vision. Mahirap kasi yun pag labo-labo, tapos, halimbawa, may gusto kayong patunguhan, pero magkakaiba kayo ng gustong daan eh. In terms nila, iba. Diba? So yun talaga yung pinakamahirap, yun yung pinaka-challenge in terms talaga ng partnership. So let's say sabihin natin hindi kasi po pwede na tara usap tayo, negosyo tayo. Is kahit sabihin mo may budget kayong lahat, pag natayo na yan, pero wala naman kayong vision or Walang magkakaiba goal. kayo, iba-iba yung goal nyo, babagsak at babagsak. Kahit maliit pa. Kahit maliit yan o malaki yan, basta alam nyo yung patutunguhan nyo, tapos meron kayong roadmap. Yes. Kumbaga sa in layman's term, iba-iba naman kasi yung term natin sa pagdating sa ganun. So, pakinggan nyo ito sa lahat ng mga gustong magtayo tapos may mga partners.
Okay, just make it to the point na clear yung vision nyo na ibibigay Yes, sa kanila. tama. At the same time, meron kayong hierarchy kung paano nyo gagawin yung bawat desisyon and kung sino yung may last say dun sa desisyon na yun. Meron dapat kayong mutual understanding and at the same time is yun nga, clear yung goal nyo dapat sa lahat. Saka Hindi kasama yung emotional. Sabay-sabay nyo rin alamin kung ano yung problema, sabay-sabay nyo rin i-solve. So, yun lang naman yung pinaka-main purpose nun eh. Kaya nakaka-apekto kasi pag hindi sila nag-uusap ng maayos eh. Yun na nga, isa pa ito sa pagnenegosyo ha. Always yung facts before emotions. Yun yung lagi nyong hindi kayo po pwedeng hint, hindi kayo po pwedeng sige okay na yan, hindi po pwede yung bahala na si Batman. Tama Okay? yun. Lahat ng mga kailangan meron kayong forecast, meron kayong operations manual if ever na kung ano man yung nyo doon. So, isa yun sa mga kailangan yung alamin kung paano nyo gagawin yun. Tama yun sinabi niya. Hindi pwede yung, okay na yan. Okay ba sa inyo? Siyempre, oo na lang iba eh, di ba? Wala nang ibang parang hindi nyo hinahayaan opinion nila marinig eh, di ba? Kaya, sumasabay na lang sila. Yeah. Ang pinaka-malinaw talaga dyan is dapat sa umpisa pa lang malinaw na yung magiging goal nyo. Para at least sabay-sabay nung pupuntahan yun. Lahat kayo is hindi rin kasi po pwedeng isa lang yung gumagawa ng paraan, isa lang yung nag-iisip ng paraan. Paano lumago, di ba? Saka, yun nga, di ba, sa atin, yung vision natin, ito lang. Yes. So, kung masasamahan ka ng mga right people mo, marami kayong nagiging vision, tapos po pwede kayong mag-chip in sa ideas, pero yun nga, katulad doon, meron pa rin hierarchy na kung sino yung magdi-decision pa rin. Yes. Pero syempre, yung decision na yun is hindi siya yung solely based sa emotions, kung hindi sa patutunguhan talaga ng company na gusto nyong tayo. So, ganun lang naman siya. Talagang sa marami talaga tayong pagdadaanan na. Maraming talaga risky kasi. Sobra. Totoo yun. So ngayon, as ikaw yan, Hul ngayon, 2026, mag-venture ka pa rin ba? Parang napaisip ka doon Parang alangalin pa Oo, syempre, maraming natutunan eh. Marami. Sobra talaga. Pero syempre, hindi ko na pwede sabihin. Syempre, ayoko naman negative kasi. Okay. Sobra. Syempre, hindi na, parang kasing mag-i-start ako ulit eh. Para akong magbebenta ulit ng magbabuy and sell ulit ng cellphone, ganyan. Ayun, consistent ka talaga eh. Yun. Mag-iisip ka kahit na kulang eh. Hindi talaga pwedeng mag-business ka ng isa lang eh. Hindi talaga kahit solo mo. Kailangan may iba ka talaga may iisip na pagkakitaan pa eh. Totoo yun. Totoo yun eh. Lalo na sa panahon ngayon, yung inflation rate natin, and especially may mga nangyayari outside ng bansa natin, mahirap mabuhay kapag ikaw ay minimum wage earner. Totoo. How much more pa kapag hindi minimum yung sahod mo sa isang Diba? So, yun yung diskarte na kailangan mong gawin. Kaya nga gusto ko rin yung sinabi niya kanina na kung may iisip ka ngayon, gawin mo na ngayon. Yes. Kasi kung ipagpapabukas mo pa yan, Totoo yun. katulad ng sinabi ko before na may naisip ka ngayon, kung hindi mo siya gagawin ngayon, kailan pa? Tama. Possible kasi niyan. Tatama rin ka eh. Kasi tsaka possible yan, pag ginawa mo na yan, ano ka na, behind ka na eh. Yes. Late ka na, is either na late Totoo. ka na or wala namang mangyayari kasi tinatamad ka Totoo na eh. yun. Kumbaga sa inutos ng magulang mo, yung 4 na inutos sa'yo, nagawa mo ng isa, di ba? Hindi ka na mapagalitan sa'yo yung isa pa. Parang yun, nabawasan. Ito simple sa akin para sa akin lang ha. Kapag may naisip ka, iba entrepreneur tayo dito. Pag may naisip ka na gagawin mo, ito yung mga bagay na hindi lang utak mo yung gumana. Diba? Kung sabihin kaya naisip mo yan, siguro napipil na ng utak mo na ito na yung right timing. Kaya kung nakakaisip na kayo ng mga gagawin nyo or mag-open na kayo ng business nyo, i-start nyo na yun, pero aralin nyo muna. Kailangan Importante talaga, yun. kung hindi mo Importante hobby, huwag mo papasukin talaga. Yes. Kailangan may alam ka muna eh. Totoo Totoo yun. yun. Kailangan katulad nun sa bilyaran, meron
Ganun. Plug-in player din kasi ako, kaya may idea ako. Okay. May idea ako kung paano papatakbuhin to kung mag-open ka ng negosyo. Mm. Bilyaran din. Sa bagay. Oo. Kailangan may alam ka. Naka-inline sa'yo. Oo. Kailangan magtatanong ka talaga sa mga taong may alam. Hindi yung, alam niya to, pero hindi naman talaga, di ba? Parang, Oo. dapat dun talaga sa head na may alam talaga. Yung experience niya na talaga dati pa. Ganon. So, inline dito, sa 20 plus years mo in life, at sa pagninegosyo mo, ano yung pinaka natutunan mo na pwede mong ipamahagi sa ating mga listeners? Katulad doon, sinabi ko kanina, consistent. Saka kung magninegosyo sila, dapat prosecuted talaga sila na na magninegosyo sila, tuloy-tuloy. Hindi yung, next month, hanggang ngayon lang ako. Kasi kailangan ko kailangan ko ngayong month, kasi meron kaming vacation ganito, kaya kailangan ko magbenta. Pero kung hindi ganun yung mindset mo, dire-diretso, lalago ka eh. Totoo yun. Totoo yun. Kailangan talaga consistent ka. Totoo yun. Saka hindi ito yung kasabihan nila na parang pag yung mainit na kanin pag sinubo mo at napasok ka, Ayun. inagawa mo. Hindi, dire-diretso to. Parang sa kasal lang, di ba? Dire-diretso yan. Napasukan mo na. Wala na yan. Wala na, atrasan Oo. Oo. Dire-diretso na yan. Why? Aside doon, pangalan mo, tapos yung mga nakuha mo na aral, yun yung magiging pundasyon mo. Meron pang mga, kung yung isang milyonaryo magiging pulube or magkakaroon ng parang 100 sa isang araw, tapos kung ilan araw niya mapapalago yun hanggang makuha niya ulit, mas madali yun kesa sa walang alam. Kaya yun, aaralin niyo pa rin talaga lahat. Hindi siya parang try ka tapos pag ayaw mo na, wala na. Atras ka na. Nakatambak na ngayon, di ba? Hindi Yeah. dapat ganun. Tsaka magaling talaga yung mga Chinese eh. Kasi sabi nila, yung piso, di ba, mahalaga sa kanila yung piso eh. Kung walang piso, walang milyon eh, di ba? Kaya yung ultimo na magsasabi kang discount, kahit dos lang, di ba, ayaw nila. Matalino talaga ang mga Chinese. Totoo lang. Believe ako sa kanila, ultimo piso. Talagang, Talagang pinapangalagaan din nila yung asset. Kahit sabihin mo, ano ba naman to, napaka naman itong magpa-discount. Yes. Pero mali talaga, negosyo is negosyo. At Yes. number one, hindi ka dapat magpapa-discount sa tropa mo. That's true. Kasi negosyo mo eh, di ba? Negosyo mo eh, intindihin mo ako. Tinutulungan mo nga ako eh, di ba? Bakit kita didiscountan, di ba? Hindi naman masama ugali ko. Nagdi-discount din naman ako. Pero syempre, kung saan nag-uumpisa pa lang yung tropa mo, tulungan mo, di ba? So may Kahit sabihin mo kasabihan niya, mahal. pag may tropa na ganun, minsan sasabihan mo na negosyo yung tinayo ko, hindi charity. Diba? Pero sa mga shoutout sa mga tunay na kaibigan na. Yung kung magkano yung presyo mo, yun talaga yung Yes. ano nila. Minsan sobra pa. Oo. Ayan, yun ako natutuwa sa mga tao ganun. Naiintindihan nila. Kapag sa negosyo, kahit naman ikaw, sarili mo, binabayaran mo eh. Totoo yun. Totoo yun. Saka kahit It's naman... either fixed cost or yung percentage cost. So, tutok lang tayo sa ating mga susunod na podcast. So, kasama ko dito palagi si... RJ. At ako nga pala si JD. Pwede niyo ako natawagin JD on the move. Okay, maraming salamat at hanggang sa susunod. Peace. Peace.